Hello, kamusta tayong lahat? I am in awe of the gloriousness of the Almighty Father. He will never change. Forever faithful, forever loving, forever holy is our Father. And I thank my Jesus Christ, our inspiration, our teacher, our only mediator to the Almighty Father. And I thank the Holy Spirit, for He is always guiding us, reminding us to do good deeds, reminding us to imitate Jesus Christ. So before we continue with the parables of Jesus Christ, let's read first Psalm chapter 27, verses 1 to 5. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. Ang ganda, diba? Bakit hindi gaganda? Si Almighty Father, ang author ng Bible. So, ang secretary niya dito sa Book of Psalm, si David. So, ano ang dinesire ni David? That I will seek, or that will I seek. That I may dwell in the house of the Lord. Yun ang desire dapat natin. To dwell in the house of our Lord all the days of our lives. To behold the beauty of the Lord. Yun dapat ang desire natin. Ang makasama yung Creator natin all the days of our lives. To behold the beauty of the Lord. Kaya wala tayong katatakutan dahil si Almighty Father, ingatan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Sinong katatakutan natin? Siya ang ating kalakasan. Kanino tayo matatakot? Pag mga wicked men ba matatakot tayo? Pag may mga kalaban mo, matatakot ba? Kahit na army, hindi tayo matatakot. My heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Because our strength is our Father. He will avenge us. He will protect us. Because we are His creations. We are His children. So, recap muna natin yung last time, yung parable na binasa natin. Parable of the fig tree. So, yung time ng pagbalik ni Jesus Christ. Lahat ng mga signs
kung kailan ang time ng pagbalik ni Jesus Christ is in the book of Revelation. Lahat may time. Hindi agad-agad. May time frame si Almighty Father. Dahil may mga iniintay pa. Sino ang iniintay? Iniintay pa ikaw. Na magtiwala kay Almighty Father. Hinihintay ka pa niya. He's waiting for you to trust Him. He's waiting for you to store up treasures in heaven. At si Jesus Christ, He is also God. Why? It says here in verse 35 of Matthew chapter 24, Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Yung salita ni Jesus Christ, hindi mawawala. Gaya ng salita ni Almighty Father. Therefore, Jesus Christ is also God like the Almighty Father. At marami na tayong nabasa na proof dito sa Bible that Jesus Christ is also God. Tinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus above all names. King of Kings and Lord of Lords. And then here in the parable of the 10 virgins, itong 10 virgins, sinisimbolize ito. Mga tao na kilala si Almighty Father as si Jesus Christ. Pero yung half of the 10 virgins, they are faithful. But the other half, they are not focused on serving the Holy God. Instead, they are focused on themselves. They are focused in their lives here on earth. Mas binibigyan nila ng pagpapahalaga ang buhay nila dito sa mundo. Kahit na kilala nila si Almighty Father. Kahit na kilala nila si Jesus Christ. Kahit alam nila na si Jesus Christ ay darating, hindi sila ready. Kahit alam nila na si Almighty Father gusto ng holiness and righteousness, pero hindi ready yung mga tao na walang daladalang oil sa kanilang lamp. Kulang ang kanilang oil. Napundi na yung kanilang lamp. Wala silang oil. Wala silang na-store up na treasures in heaven. At napagsarhan na sila ng pinto. Napagsarhan na sila ng heaven. Doon na lang sila sa labas. So kung nasa labas sila ng heaven, nasaan sila? Nasa eternal damnation. Ang bridegroom, si Jesus Christ. He will come at an unexpected time. Even the angels do not know when the time will be when Jesus comes again. Yung wedding, it's a celebration. Dahil tayo, as children of God, pag magkakasama na tayo, there will be a great celebration. Wedding banquet. It's a feast. It's a great feast, no? Kaya wedding ito sinabi dahil magiging kaisa tayo ni Jesus Christ. We will reign in the kingdom of Jesus Christ that will never end. Isinasali tayo ni Jesus Christ. Kaya wedding or magiging kaisa, no? At dito naman sa parable of the talents, bawat isa sa atin merong role na ginagampanan sa church. Ano ang church? Tayo, when we gather together, we are the church.
So may iba-iba tayong role na ginagampanan. Merong mga tao na alam nila, kabisado nila ang Bible at ipinamumuhay nila ang salita ng Diyos. Merong mga tao na hindi man nila kabisado ang Bible, pero they are storing up treasures in heaven. Unti-unti nila nakikilala si Almighty Father on a deeper level. But there are also people na kilala nila si Almighty Father, kilala nila si Jesus Christ, pero they are disregarding the teachings and the commands of our Savior. So yung may mga 5 talents yung nabigyan ng 5 talents dito, no? At yung nabigyan ng 2 talents, nag-increase pa. It's abundance, meaning makukuha nila ang kanilang mga birthright, ang kanilang inheritance. Pero yung tao na hindi nakapag-store up ng treasures in heaven, hindi niya makukuha ang kanyang inheritance. Yun ang ibig sabihin nun, no? At napapansin niyo, inihahalin tulad ni Jesus Christ. Ang mga parables niya, laging nagbabanggit siya ng mga monetary unit or mga precious things like or real estate, gaya ng land, no? Example ito, talents, so monetary unit. Minsan nasabi niya minus or minus monetary unit, yun ordinary monetary unit. Bakit? Kasi yun ang naiintindihan ng mga tao. Yun ang alam ng mga tao na may value. Pero kay Jesus Christ, inihahalin tulad lang niya para lang maintindihan ng mga tao na ang mas may value, inihahalin tulad niya yung value ng pera sa value sa heaven. Pero sample lang, no? Sample lang yung talents, minas, denaries, yung land, sample lang yun. Dahil ang totoong treasure or precious pearl, di ba, ay ang kaharian ng Diyos, si Almighty Father. Yun ang tunay na treasure, yun ang tunay na inheritance. Kaya sa mga talents, minas, sa mga land, inihahalin tulad or kino-compare ni Jesus Christ ang kanyang mga parables sa kingdom of heaven. Kaya yung mga binabanggit na mga monetary unit dito, hindi ito pera dito sa mundo. Ang mga monetary unit na binabanggit dito, it's the treasure in heaven. At yung treasure in heaven, si Almighty Father yon. Yun ang in-explain ko sa inyo. Baka magkamali kayo ng intindi, baka isipin nyo puro pera, puro pera. Hindi pera. Kaya nga hindi importante kay Jesus Christ yung tithes, hindi siya tuturo ng tungkol sa tithes. Dahil yung tithes, it's for the Levites, for the widows, for the orphans, or the fatherless, and for the strangers or those who are being alienated in the society. Given na yon, natutulong tayo sa mga tao. Yun ang magiging routine natin, ang makagawain natin, ang tumulong sa tao. Ang mag-share ng ating blessings sa mga tao. Yun ang magiging routine natin. Dahil ang ginawa ni Jesus Christ, ganun, nag-share siya ng blessings sa mga tao. Si David, nag-share siya ng blessings sa mga tao. Kaya, at wala na ngayong mga Levites. Asa na yung mga Levites?
i-share natin ang mga blessings natin sa mga brethren natin na nangangailangan. Kailangan nila to uplift their spirit. Nandun tayo to help them, to motivate them, to teach them about Jesus Christ and the Holy God. Hindi lang yan laging puro pera, asa na yung 10%, hindi ganon. Magpapakain sa mga tao pag may mga taong nagugutom. So, hindi lang 10% yon, lumalagpas pa tayo ng 10% pag tumutulong tayo sa mga tao, di ba? Kaya nga hindi binabanggit ni Jesus Christ, ni Peter, ni Paul, yung tungkol sa tithes. Asan yung tithes nakalagay? Sa Old Covenant para sa mga, ulitin ko, sa mga Levites dahil wala silang lupa. Ngayon, ang binabanggit ni Jesus Christ dito ng mga talents, denaries, or yung land. Ito yung inihahalin tulad ni Jesus Christ sa kingdom of God, sa treasures in heaven. Ha? Kaya dito sa parable of the talents, yung blessings na ibibigay sa atin ni Almighty Father, yung abundance, isi-share natin sa mga tao. Mag-store up tayo ng treasures in heaven kung mahal natin si Almighty Father. Mamahalin din natin ang ating mga kapwa-tao. Susundin natin ang pinag-uutos sa tatay natin. Yun na ibig sabihin, ipa-practice natin yung mga natututunan natin, na tinuturo sa atin. Dahil pag pinapractice natin yung mga things that we've learned from Jesus Christ, dumadami ang mga nalalaman natin about kay Almighty Father, lumalalim ang pagkakakilala natin sa tatay natin. At lalo natin siyang minamahal. Lalo natin siyang naiintindihan. Lalo tayo napapalapit sa tatay natin. At yung mga bagay dito sa mundo, sa mga maliliit na bagay, dapat mapagkatiwalaan tayo dahil kung maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan. Paano pa yung kaharian ng Diyos ipagkakatiwala sa atin? Kung dito palang greedy na tayo, paano pa ni Almighty Father bibigay ang kanyang kingdom sa atin? Kung dito palang greedy na tayo, selfish na tayo, kung dito palang nag-aaway-away na ang mga tao, kung dito palang prideful na, mayabang ka na, paano ka makakapunta sa kaharian ng Diyos? Kung dito palang puro pera na ang iniisip mo, paano ka pa makakarating sa bahay ni Almighty Father? Piling-pili ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung dito pa lang sa mundo, boastful ka na, kung ano-ano pinagyayabang mo, sinungaling ka, hindi ka pwede sa heaven. Dahil hindi ka tatanggapin sa heaven. Gaya ni Satan, itinapon siya, di ba? Pinaalis siya sa heaven, pinalaya siya. At hindi na mangyayari yon na ikaw ay palayasin dahil hindi ka na makakapasok. Dahil ikaw ay selfish, ikaw ay greedy. Ikaw ay sinungaling. Sinong father of all lies? Yung father of all lies, pinalayas sa heaven. Paano ka na? Hindi ka rin lalo.
Kaya yung mga bagay na pinagkakatiwala sa atin, ano ba yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ni Almighty Father dito? Yung mga bagay na kung anong nagkakaroon tayo ng mga blessings, ipinagkatiwala sa atin. Ano nga nang gagawin natin? I-share natin sa mga tao. Hindi sasarilinin ko to. Baka kasi kulangin ako. Kailangan yumaman ako sa mundo na to. Kailangan maging sikat ako, maging famous ako. Kailangan maging powerful. Kung ganyan pa lang, dito sa mundo, ang isip mo, hindi ka pwede sa heaven. Ang gusto ni Almighty Father, yung kanyang mga anak nagtutulungan. Itinataas ang bawat isa. Kung may isang tao na nalulugmok, may tutulong sa kanya. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yun ang gusto ni Jesus Christ. Ngayon, kung may kamag-anak ka or kapatid ka dito sa mundo or kakilala, kaibigan na natutuwa ka pa na siya ay namamroblema, na siya ay nahihirapan sa buhay, kung natutuwa ka, hindi ka pwede sa heaven. Kung nanghihingi ka ng kapalit, no? Na dapat may kapalit itong ibibigay kong ito. Kung nanghihingi ka, umaasa ka ng kapalit, hindi ka pwede sa heaven. Ang dami, di ba? So, sino ay makakapunta sa heaven? Kaya nga sabi ni Almighty Father, 1/3. 1/3. Refined in silver, tested in gold, 1/3 of the total population of the world since the world began. At yung pagiging diligent or masipag, yun ay para sa mga tao na nagtatrabaho para kay Almighty Father. Nag-store up ng treasure. Dahil yung real treasure, kay Almighty Father lang yon. Ngayon, yung mga tao dito na kahit nasabing doktor ka, kahit nasabing lawyer ka, kahit sabing marami kang lupain dito sa mundo na to, at marami kang trinabaho, hindi ka na nagpapahinga, kaya dumami ang iyong kayamanan dahil masipag ka, ipinagmamalaki mo yon. Tingin ni Almighty Father sa iyo, lazy ka pa rin. Lazy servant. Bakit? Dahil yung mga bagay na naipon mo dito sa mundo, baliwala, walang kwenta, nabubulok, nasisira. Ang mga bagay na importante kay Almighty Father, yung mga hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi nananakaw, hindi kinakalawang. Ano yun? Storing up treasures in heaven to please our Father. To love our Father. And if we love our Father, we will also love our brethren. So, ikaw ba isang wicked and lazy servant? Yung mga prophets, no, hindi sila mayaman. Pero they are rich in the eyes of God. Yung mga prophet like si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Zechariah, si John the Baptist, sa paningin ni Almighty Father, mayaman sila. Dahil sinusunod nila ang utos ni Almighty Father. Pero kung ikaw dito sa mundo, kahit na doktor ka, nanloloko ka ng kapwa-tao mo, kahit sa ang lupalop ka pa ng mundo, kahit sa pinakamayamang bansa ka pa nakatira, ang tingin sa ni Almighty Father, mahirap ka. Dahil disobedient ka.
kahit nasa iyo na lahat ng ginto, kayamanan dito sa mundo. Nagpagawa ka ng malaking building. May sarili kang island. Mahirap ka pa rin sa paningin ni Almighty Father. Dahil yung island na yun, hindi sa'yo yun. Yung mga lupain na nabili mo, hindi sa'yo yan. Si Almighty Father ang nag-create ng mundo na to. So, kung sino man ang ma-associate kay Almighty Father, yun ang mayaman. Kung sino ang mga anak ng Diyos, anak ni Almighty Father, yun ang mayaman dahil sila ang mag-inherit ng kaharian ng Diyos. Si Jesus Christ, when He was in this world, hindi siya mayaman. Pinakita ba? Sa Bible, nakita natin bumili si Jesus Christ ng kabayo. Bumili siya ng bahay. Walang ganon, di ba? Ano ang ginawa ni Jesus? Tumulong sa mga mahihirap, sa may sakit, pinagaling niya. Ipinakilala niya sa mga tao si Almighty Father. Ganon ang ginawa ni Jesus Christ. Nag-pray si Jesus Christ. Humble si Jesus Christ. Example natin, si Jesus Christ. Nahihirapan kayo siguro intindihin dahil naging norm na sa isip ninyo na pag ang isang tao ay mayaman, sa tingin nyo pinagpapala ni Almighty Father. Yun ang isip nyo, diba? Pag nakita ninyo na maraming kotse, malaki ang bahay, pinagpapala yan ng Diyos. Yun ang tingin ninyo, diba? Kasi ang tingin ng tao, mababaw. Hindi ninyo kilala si Almighty Father. Mababaw ang tingin nyo kay Almighty Father. Ayan, nakapag-abroad yan, mahal yan ng Diyos kasi nakapag-abroad yan. Hindi ganon. Ayan, hindi yan nagkakasakit, mahal yan yung Almighty Father kasi hindi yan nagkakasakit. Hindi ganon. Binabasa naman natin, di ba, yung Bible? Ano ang ginawa sa mga apostles, sa mga disciples, sa mga prophets? Binubugbog, pinapatay. Saan tumitira? Sa den, sa cave. Wala silang bahay. Dahil yung kayamanan nila, si Almighty Father. So tayo ganun din ang isipin natin. Yun ang ilalagay natin sa puso natin. So, ang mga binabanggit ni Jesus Christ dito, hindi to earthly riches. Inihahalin tulad lang niya. Kasi yung isip ng tao maikli. Kulang sa pangunawa. Kaya inihahalin tulad lang niya sa mga bagay dito sa mundo. Yun lang. Kasi hanggang ganun lang ang utak ng tao. Kaya yung investment natin, bigay natin kay Almighty Father para tayo ay masabing profitable servant. Kasi kung hindi tayo sumusunod kay Almighty Father, kung disobedient tayo, unprofitable servant tayo. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Sa tingin ninyo, yung mga taong mayayaman na hindi nakakakilala kay Almighty Father at kay Jesus Christ, nasa na sila ngayon? Ang ganda ng buhay nila dito sa mundo. Asa na sila ngayon? Marami silang kotse, marami silang bahay, nakapag-travel na sila all over the world. Pero yung kanilang soul, yung kanilang kaluluwa, asa na kaya? Kilala ba nila si Almighty Father? Baka sabihin niyo na, hindi, bago namatay kasi yon, nagpagawa yun ng ng malaking rebulto. Di ba sasabihin niyo, hindi,
Bago namatay yun, nagpagawa ng malaking ribulto, kaya nasa heaven yun. Pag gano'n ang sinabi nyo, nagpagawa ng malaking ribulto bago namatay, lagot na tayo doon. That's idolatry. Hindi matatanggap ni Almighty Father ang mga idolatrous persons. Ngayon, minsan may taong namatay, tapos ang nag-alaga sa kanya, hindi niya asawa. May tunay na asawa siya, pero yung nag-alaga sa kanya, hindi niya tunay na asawa. Sa tingin niyo, asan ang kaluluwa ngayon ng tao na yon? Sinunod ba niya yung utos ni Almighty Father? Kasi may isip mo, no, sinunod kaya niya yung utos ni Almighty Father? Kasi ang kasama niya, hindi niya asawa, pero may tunay siyang asawa eh. Asan na kaya yung kanyang kaluluwa ngayon? Hindi lang ako ang nag-iisip nito, marami. Nakita ko sa internet. May isang tao na nag-alaga sa kanya, mistress niya. Ngayon may nag-comment, pinasa ko kasi. Sana man lang, sabi nung nag-comment, humingi siya ng tawad kay Almighty Father bago siya umalis ng mundo na to. Or nakaalis ng mundo na to. At merong divorce sa Bible. Pwede niyang, bago man lang siya umalis ng mundo na to, inayos niya yung dapat ayusin, no? May divorce sa Bible, sa Old Covenant, may divorce doon, hanapin niyo. At sa New Covenant, tanggap ni Almighty Father. Kasi usually, ang sinasabi ninyo kung ano ang pinagsama ni Almighty Father, walang makakapaghiwalay, di ba? Tama, kung walang pinagsama ni Almighty Father, walang makakapaghiwalay. Pero kay Almighty Father, walang imposible. Pwede niya mapaghiwalay ang tao. Nakalagay sa Bible, bigyan ng kasulatan ng Certificate of Divorce. Nasa Old Covenant, hanapin niyo. Kilalanin natin si Almighty Father nang hindi nyo kumakapa kayo sa dream, hindi nyo maintindihan eh. Pati tanggap din ni Jesus Christ, no? Nung ang sabi ni Jesus Christ, nung una hindi pwede, pero dahil sa matitigas ang ulo ninyo, hinayaan na kayo ni Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Bigyan ng Certificate of Divorce. Nasa Bible. Ngayon, sino yung ayaw ng mga divorce? Yun yung mga taong hypocrites. Yun yung mga tao na nagsasabi na bawal kumain ng meat kapag time na, may certain time na bawal daw kumain ng meat, ng animals, ng pork or beef. Sinungaling yung mga tao na yon. Yung nagsasabi na bawal daw ang mag-asawa, ang servants ni Almighty Father, walang pinagbabawal. Hindi bawal mag-asawa. Sinungaling. Hypocrites. Kaya kilalanin natin si Almighty Father, si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. We must read the Bible. Pero pag mayaman, pwede, no? Pwede, hindi. Nakita ko pag mayaman, hindi, tanggap yan. Kasi mayaman. Tapos yung nanay pa niya gagawin daw santo. Tanggap. At ganon. Namimili dahil mayaman. So, bumalik tayo sa parable, no? Dito tayo sa parable of the sheep and the goats.
Matthew chapter 25 verses 31 to 46. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Si Jesus Christ, oh. May throne siya. He will sit on the throne of his glory. May throne. Si Jesus Christ. So bakit siya may throne? Because he is God. Because he is King. King of kings and Lord of lords. Kaya nga, diba, si Jesus Christ seated at the right hand of the Almighty Father. Sino lang kasama ni Almighty Father na kasama niya, na nakatabi niya, seated at the right hand? Si Jesus Christ. Therefore, si Jesus Christ, he is also God. Ini-level up ni Almighty Father, si Jesus Christ. Dahil sa obedient, si Jesus Christ, never siya nagkasala. Kaya natuwa si Almighty Father sa kanya. And now we have a hope in a future because of Jesus Christ. Kaya itinaas niya si Jesus Christ above all names. Inuulit-ulit ko para maintindihan ninyo. May mga taong hindi nakakaintindi. Pero kahit ulit-ulitin ko, hindi maintindihan ng mga taong bulag. Ituloy natin, ano? Matthew chapter 25. Ulitin natin sa 31. Matthew chapter 25 verses 31 to 46. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Paghihiwalayin ang sheep sa goats. Parang parable of the weeds or parable of the tares. Inihiwalay yung wheat sa weeds. So si Jesus Christ, itong Son of Man, siya ang magja-judge at the last days. Kasama yung mga holy angels. Nakasit siya sa throne. At syempre kasama niya si Almighty Father. So all the nations will be gathered before Him. Lahat ng tao. Kaya ibig sabihin all the nations, lahat ng tao isa-isa haharap kay Jesus Christ. And He will separate them one from another. Isi-segregate. As a shepherd divides his sheep from the goats, ihiwalay ang mga sheep sa goats. Ano ba ang sheep? Sheep, di ba animals yun? Goat, animal din yan, di ba? Ano ang characteristic ng sheep? Magkaiba ang sheep sa goat, no? Yung sheep, intelligent siya. Basahin ko ha, ang description ng characteristic ng sheep. Sheep are intelligent with impressive memory and recognition skills. They build friendships, stick up for one another in fights. Tingnan nyo? And feel sad when their friends are sent to slaughter. Ganun ang sheep. Tayo ba ganito? Nalulungkot tayo pag may isa sa mga brethren natin ang malungkot, isa ang dumadanas ng trials and tribulations, nalulungkot din tayo. Ganun ba? Ipinagtatanggol din ba natin ang ating mga brethren gaya ng sheep? Sheep are able to experience emotions such as fear, anger, rage, despair, boredom, disgust, and happiness. Sheep by nature are followers. Sheep are docile animals by nature. Sheep have good memories. These memories need to be positive ones as much as possible. Sheep and other farm animals have a well-developed sense of hearing. Marunong makinig.
Ganon ang characteristic ng sheep. Ugali niya. Docile animal. Ngayon, ano naman ang goat? Opposite ng sheep ang goat. Rebellious. Noisy. Aggressive. Difficult to handle. And they do whatever they want. They are stubborn, dominant, and prideful. Those are the goats. Isa ka bang goat? Or isa ka bang sheep? So si Jesus Christ, isa siyang shepherd, ihiwalay niya ang sheep sa goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Why on the right hand? Right hand means righteous. Kaya doon niya ilalagay sa right hand, righteous. But the goats on the left. Left means weak or tired. Kaya nga 'di ba usually ang malakas na kamay sa atin, right hand. Kasi usually itong ang ginagamit natin, right hand to write or whatever. Pero yung left ginagamit din ng ibang mga tao, no? Kaliwete sila. Pero dito sa parable, sa right hand kasi righteous. Doon nakalagay yung mga sheep because they are obedient, docile animals, and they practice empathy. Pero yung mga goats stubborn. Kaya nasa left side sila, weak. Left, Germanic word. Germanic ba galing yung left na word? Germanic word. Middle English of Germanic origin. Tired or weak. Ibig sabihin ng left. Ngayon, nandun ba tayo sa left or nasa right tayo? Pag nasa right tayo, sheep tayo, righteous. Pag goats, weak. Verse 34, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. From the foundation of the world. Sabi ni Jesus Christ, inherit the kingdom prepared for you. Nakaprepare na yung kingdom. Bakit? Yun ang ating birthright, inheritance. Inherit the kingdom prepared for you. From the foundation of the world. Nung ginawa ni Almighty Father ang mundo na to, bago pa man plano na ni Almighty Father. Alam na ni Almighty Father na may birthright tayo, na i-claim natin ang ating birthright. Kaya nga, si Almighty Father, nagalit siya kay Esau kasi yung birthright niya, binaliwala niya. Importante kay Almighty Father na i-claim natin ang ating birthright. Pag claim natin ang ating birthright, ibig sabihin mga anak niya tayo, at dahil sa tayo ay kanyang mga anak, dapat kaugali niya tayo. Righteousness, holiness, a peace-loving people. For now, we are not yet perfect, but time will come, we will be perfect like Jesus. Si Almighty Father, He cannot contain His love, that He wants to share it with us. That's why He created us in His image and likeness. Sino ba tayo? Ginawa niya tayo na kawangis niya. Hindi niya tayo ginawang kawangis ng mga animals. Dahil importante tayo kay Almighty Father. Kaya kawangis niya tayo. Kaya kamukha natin yung tatay natin. Ulitin natin, no? Verse 34. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
For I was hungry, and you gave me food. For I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Sabi ni Jesus, tinulungan niyo ako na nagugutom ako, binigyan niyo akong pagkain, nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong mapuntahan, stranger ako. Pero pinapasok niyo ako, sabi niyo yung bahay, pinatuloy niyo ako. I was naked, wala akong damit na dala-dala, pero binigyan niyo ako ng damit. May sakit ako, dinalaw niyo ako. Bakit? To uplift the spirit. Kasi yung mga may sakit, malulungkot sila. Kailangan nila ng prayers and to uplift their spirit. I was in prison and you came to me. Ganon din ang mga nakakulong. Low moral ang mga nakakulong. At binisita and you came to me to uplift them also. Kasi yung mga nasa prison, may mga sakit din sila. Spiritual. Yung may mga sakit physical, no? Physical sickness. Yung nasa prison, spiritual sickness. Yung hungry, hunger for the word of God. Thirsty for salvation. Yung stranger, hindi kilala si Almighty Father. Naked, hindi tama yung damit, madumi ang damit. Pero shinare mo ng word of God para luminis ang damit niya, makilala niya si Almighty Father. Para mawala yung kanyang gutom sa salita ng Diyos, binigyan mo siya ng word of God. So, pwedeng ito ay totoong pagkain at pwede rin yung salita ng Diyos. Ha? Anong gusto ni Jesus Christ, the Almighty Father? Magtulungan. Hindi maghihilahan pababa, hindi magtatadyakan, hindi magsisipaan. Hindi selfish. Yung iba, no, may narinig ako, ba't hindi niyo ako binisita, may sakit ako? Ang sagot ba naman, hindi naman ako doktor eh, bakit kita pupuntahan? Hindi magandang sagot yon. Hindi naman ako doktor eh, wala naman ako magagawa eh. Bakit kita dadalawin? Salta yun ng mga taong selfish. Salita ng mga wicked people, yung mga ganon. Na hindi ako doktor, bakit ako pupunta sa'yo? Wala akong magagawa sa'yo. Akala ng tao yun na nagsalita ng ganon, ano na siya, smart na siya, na matalino siya. Hindi niya alam. Foolish siya. So si David, pinapractice niya to. Yung tumulong sa kapwa-tao. Pantay-pantay na tinutulungan ng kapwa-tao. Pantay-pantay ang tingin sa Levites, no? Sa fatherless or sa orphans, sa mga widows, sa mga strangers or those who are being alienated in the society. Pantay-pantay. Walang, hindi ito, tithes to, dito lang yan sa pastor magpupunta. Iba pa yung offering for the, ano yan eh, sa mga bibili natin mga bagay-bagay. Tapos, kailangan natin ng building fund. Kailangan humingi rin tayo ng building fund. Tapos, may ministry tayo, men's ministry. Natutulong tayo sa mga mahihirap. Kailangan rin tayo, mag-contribute. Tama ba yon? Hindi tama yon. Mali yon. Hindi yan ang turo ni Jesus Christ. Hindi yan ang turo ni Almighty Father. Ang nakalagay lang sa Bible, tithes. At yung offering, no, kung dagdagan mo, yun sa Old Covenant, no, yung tithes, 10%. Tapos kung yung offering, kung gusto pang dagdagan ng dagdagan. Pero ngayon, hindi na tayo inoobliga ng tithes. Bakit? Anong kailangan ni Almighty Father? Anong sabi ni Jesus Christ?
Sell all you have, give it to the poor. Take up your cross and follow me. Hindi lang 10%. Buong pagkatao natin, ibibigay natin sa tatay natin. Buong pagkatao natin, i-offer natin kay Jesus Christ. We will take up our cross and follow Jesus Christ. Hindi lang 10%. At hindi lang ito pera. Ha? Kasi tingin ng tao lagi pera. Hindi, pera to. I-uplift mo yung brethren mo. Hindi mo awayin. Hindi mo i-chismis. Kasi sometimes, no, gusto mong tulungan. Hindi, tulungan natin yung brother natin, or si sister natin. Kasi i-uplift natin ang spirit. Tapos, ang gagawin ninyo ngayon, kukuha kayo ng information sa kanya, tapos ipapakalat nyo, i-chismis ninyo. Lagot kay Almighty Father. Ginagamit nyo ang kanyang pangalan. Use the name of the Lord your God in vain. Hindi nyo mahal si Almighty Father. Hindi nyo mahal yung kapwa-tao ninyo. Pag chismis ninyo, sinisiraan ninyo. Hindi kayo tunay na nagmamahal. Selfish kayo. Gusto nyo ng accolades. Gusto nyo makilala kayo na kayo ay magaling. Kaya gusto nyo i-chismis ang kapwa-tao ninyo. Dahil gusto nyo i-down yung kapwa-tao nyo para kayo ay umangat. That selfishness, greediness, hindi kayo makakapunta in heaven. Ituloy natin, yung sick, dadalawin. Or kung ano man ang maitutulong sa ngayon. Baka sabihin naman niyo, hindi kasi scam lang yan, mga nanloloko yan. May mga ganon. Gumawa kayo ng way. Like, maglagay kayo ng pagkain sa kotse ninyo, or sa sasakyan ninyo, or lagi kayo may pagkain sa bulsa ninyo, or sa bag ninyo, ibigay ninyo. No? Kung talagang nagugutom, kakain yun eh. Kung naiisip nyo na baka pagpera, paghahati-hatian ng sindikato, or ginagawang trabaho lang, no? Bigyan nyo ng pagkain. Kasi yun naman ang gusto nila, di ba? Dahil kaya sila naggusto ng mamalimos. Kasi gusto nila bumili ng pagkain. Bigyan ng pagkain. Bigyan biskuit, ganon. Tinapay, noodles, wag dala kayo sa bag ninyo. Yung mga nakapack na noodles, no? Kasi marami ang mga nanloloko. Ngayon, kung nanloloko man yung mga nanghihingi ng limos, hindi na tayo ang mananagot nun. Dahil tayo ay nagbigay na sa kanila. So, sino nang mananagot nun? Sila na ang mananagot kay Almighty Father. Na nanloloko sila ng tao. Na dapat sana yung bagay na ibibigay natin sa kanila, napunta sa tamang tao na dapat na nangangailangan ng tulong. Sila ang mabigyan. Pero, since sila ngayon ay nanloloko at napunta ngayon sa kanila ang blessings na dapat na sa mga tao na nangangailangan, mananagot sila kay Almighty Father. Verse 37, no? Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick, or in prison, or come to you? Kailan yun? Hindi namin alam na nagkasakit ka, na pinuntahan ka namin, na nagutom ka, pinakain ka namin. Wala kang damit, binigyan ka namin ng damit. Pinapasok ka ba namin? Nakapunta ka na ba sa bahay namin? Or napunta ka ba sa prison? Hindi ka naman napunta sa prison na kailan yon? Verse 40. And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Kung ano ang ginawa ninyo sa mga brethren ninyo, ginawa nyo na rin sa akin. Kaya kung i-chismis natin yung kapwa-tao natin, chismis natin si Jesus Christ. Kung sisiraan natin yung kapwa-tao natin, sisiraan na natin si Jesus Christ.
Kung nagdamot tayo, sa brethren natin, pinagdamutan na rin natin si Jesus Christ. Kung hindi natin binigyan ng justice, yung brethren natin, hindi na rin natin binigyan ng justice si Jesus Christ. Kung inabuso natin yung mga kapwa-tao natin, inabuso na rin natin si Jesus Christ. Kung minanipula natin ang kapwa-tao natin, minanipula na rin natin si Jesus Christ. Sinaktan na rin natin yung King natin. Verse 41. Then he will also say to those on the left hand, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Yung mga nasa left hand, sino yun? Yung mga goats, yung mga stubborn people, mga prideful. Anong nakalagay ito? Depart from me, lumayo kayo sa akin, you cursed. Pag sinasabing you cursed, ang cursed means death, no? Into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Dahil originally the everlasting fire or Hades or Sheol or the lake of fire, originally it's prepared for the devil and his angels, the fallen angels. Originally para sa kanila yung impyerno. Pero bakit may mga taong napupunta sa impyerno? Bakit nga sinabi dito ni Jesus, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devils and the angels"? Dahil mas sinunod nyo ang devil at ang angels. Pag hindi natin sinusunod si Jesus Christ, si Almighty Father, sinasaktan natin ang kapwa-tao natin, sinusunod natin yung wickedness, yung evilness. Kaya mapupunta sa impyerno ang mga taong gumagawa ng mga wicked things. Dahil mas sinusunod nila ang devil at ang mga fallen angels kumpara kay Almighty Father at kay Jesus Christ. So, ang gumawa ng impyerno, si Almighty Father, para maparusahan ang devil at ang mga fallen angels. But since sinunod ng mga tao ang devil at ang mga fallen angels, sila rin itatapon sa impyerno. Verse 42, "For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, you did not visit me." Verse 44, "Then they also will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life." So yung mga righteous, yung mga sheep, saan mapupunta? Sa eternal life, sa kingdom of the Almighty Father and of Jesus Christ. Saan ngayon mapupunta yung mga goats, yung mga stubborn, disobedient, na hindi tumutulong sa kanyang mga kapwa-tao, yung swapang, ganid, yung mga magnanakaw, mga manloloko? Saan mapupunta? Everlasting punishment. Lahat ngayon yung mga tao busy. Busy sa kanilang mga buhay dito sa mundo. Pinagkakaabalahan nila pera. Pinagkakaabalahan nila yung yumaman sa mundo na to. Pinagkakaabalahan nila ay sumikat sa mundo na to. Pinagkakaabalahan nila ay magkaroon ng power dito sa mundo na to. Paano sila nagkaroon ng power? Meron ako nakita, no? Yumaman siya. Anong ginawa niya? Nanloko siya ng tao. Kaya siya mayaman.
At pinagmamalaki ngayon na siya ay nakapanloko ng tao. Meron pang isa, nanloko rin siya ng tao. At ang pinagmamalaki niya, yung mga kotse niya, ang dami niyang kotse. Pero kung i-check mo yung kanyang pinanggalingan, nanloko siya ng tao. Sa tingin ninyo, masaya ba si Almighty Father sa ganon? Yung mga politicians, ang daming pera sa gobyerno. Masaya ba si Almighty Father na yung mga tao sa government, ginagamit nila yung pera sa government para sa kanilang sariling gamit? Kaya dumadami ang kanilang mga asawa. Dinadamihan nila ang kanilang mga kinakasama. Hindi lang asawa, kinakasama. Bakit? Ginagamit nila yung pera sa government. Nagnanakaw sila. Hindi lang adultery ang kasalanan nila. Nagnanakaw sila. Nagsisinungaling sila. Halo-halo na. At hindi lang yun, mga businessman, substandard ang binibigay nila na mga gamit sa mga tao. Sometimes yung mga gamit sa mga tao na binibenta nila, yung mga ingredients na may lasa, nakakalasa, toxic sa katawan ng tao. Pero dahil sa mura, mas malaki ang kanilang kikitain, binibenta nila sa tao yon. Gaya ng noodles, alam niyo yung noodles na hindi ko napapangalanan yung noodles. Nakalagay may warning. This food may cause cancer and reproductive health issue. Nakalagay sa package, may warning, noodles yan. Pero bakit binibenta nila, pinapakain nila sa tao? Swapang, greedy. Sinasaktan nila ang kapwa-tao nila. Ninanakawan nila ang kapwa-tao nila. Para yumaman sila, para maging powerful dito sa mundo. At pag powerful, mayaman, sisikat din. Yun ang gusto ng mga tao dito sa mundo. Hindi natin kailangan sumikat. Ang kailangan natin, sikat tayo kay Almighty Father. Kilala tayo ni Almighty Father. Yun ang importante, yung kilala tayo ni Almighty Father. Hindi yung away from me who I don't know you. Ang sakit nun, na nagsiserve tayo kay Almighty Father, tapos sasabihin hindi kita kilala, hindi ka makakapasok. Bakit? Kasi yung mga ganong klase na tao na hindi pa papasukin sa kaharian ng Diyos, kaya hindi sila kinikilala, because they are selfish and greedy. Ang tatanggapin lang ni Almighty Father, ang makakapasok lang sa Kingdom of Heaven. Yung mga anak ni Almighty Father, paano masasabi anak ni Almighty Father? Ang mga anak ni Almighty Father, obedient sa Kanya. Sinusunod ang teachings ni Jesus Christ, pinapractice sa buhay. Kung ano man ang natututunan natin kay Jesus Christ sa Bible. Hindi tayo titingin sa kung ano namang mga leaflets, pamphlets, or ano mga books. Mag-focus tayo sa Bible. If you want to know more about God, read the Bible. Not just any books. Read the Bible. If you want wisdom and knowledge, read the Bible. Andito lahat. If you want to know where man comes from, read the Bible. Lahat nandito. If you want wisdom and knowledge, andito lahat sa Bible. Gamot, nandito rin lahat sa Bible. Sino ang gamot? Sino ang great doctor? Si Jesus Christ. Hindi na tayo kailangan pang tumawag ng sino-sino mang pangalan dyan ng mga taong patay. Ang tatawagan natin pangalan yung buhay. Si Jesus Christ. Hindi, expert yun eh. Yun yung expert. Yun yung tinatawag pag may sakit na ganito. Hindi, yun yung tinatawag pag pag gusto namin magkaroon ng ulan, yun yung tinatawag. Hindi. Lahat ang itatawag natin
Lahat ng problema, sino tatawagan natin? Lahat ng mga bagay na na-experience, sino tatawagan natin? Gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Wala nang iba. Ano nga sabi ni Mary tungkol dun sa wedding in Cana? Anong sabi ni Mary tungkol kay Jesus Christ? Sundin niyo siya. Obey Him. Sabi ni Mary, obey Him. Whatever He tells you, do it. Sabi ni Mary. Sabi ni Mary dun sa tao, kung ano man ang sabihin ni Jesus, yun ang sundin. Ibig sabihin, hindi si Mary ang susundin. Hindi, wag ako. Sabi ni Mary yun eh. Whatever He tells you, do it. Sabi ni Mary, it means, nire-relinquish niya yung kanyang words, yung kanyang will, yung kanyang authority kay Jesus Christ. Wala siyang power, ibig sabihin. Doon pa lang sa word na yon, dapat naintindihan na natin. Pero hindi niya naintindihan, ano? It's about time to open up our eyes. It's about time to understand God's words by seeking our Father truthfully. Seek Him wholeheartedly. And we will use the name of Jesus Christ. Paglalapit tayo sa tatay natin, wala na iba pang pangalan. Only Jesus. Thank you, and God loves us all so much.